Kamusta mga kaibigan? Ako si Pinoy Mr. Nightmare at dala ko sa inyo ang mga tunay na kwentong katatakutan na siguradong magpapapikit sa inyo o baka magpapuyat. Pero bago natin simulan, sabihin nyo nga sa comments, saan kayo nanonood ngayon at anong oras na diyan? Huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa channel. Ang halumigmig ay kumapit kay Elias na parang pangalawang balat, isang nakakasuong kumot na hinabi mula sa usok ng mga jeepney, ang maalat na hininga ng Manila Bay at ang laging naroon nakakasukang amoy ng basang lupa at mga bagay na hindi matukoy. Inayos niya ang strap ng kanyang lumang backpack. Ang nag-iisang bombilya ng ilaw ng poste sa itaas ay kumukutitap na parang namamatay na alitap-tap. Ang Valenzuela City, partikular ang mas luma, hindi gaanong na-renovate na mga gilid nito, ay may kakaibang kalungkutan pagkalipas ng dilim. Hindi ito ang magulong kaguluhan ng downtown, kundi isang mas tahimik, mas mapanlinlang na pakiramdam ng pagkabulok na nananahan sa mga buto ng mga lumang bahay at lumalabas mula sa mga dingding na may lumot ng makipot na mga estero. Si Elias, isang batang mamamahayag na kumakapit pa rin sa mga punit-punit na labi ng idealismo, ay inatasan ng isang puff piece tungkol sa urban renewal sa Valenzuela. Isang kwentong nila yon upang i-highlight ang pag-unlad. Ngunit habang mas lumalalim siya sa pagsisiyasat, isang matatag at hindi magandang nota ang nagsimulang umaling-awngaw sa ilalim ng ibabaw. Nagsimula ito sa mga bulong na anekdota mula sa mga matatandang residente, mga kwento ng hindi maipaliwanag na sakit na tumatama sa mga pamilyang nagtayo ng napakalapit sa madilim na tubig, na mga mangingisdang nakahuhuli ng kakaiba, pilipit na bagay sa kanilang mga lambat, na mga anino na gumagalaw kahit walang simoy ng hangin. Ang kanyang editor, isang sinungaling na lalaki na nagngangalang Mang Tonyo, na nakakakita lamang ng multo sa mga hindi nababayarang bills, ay pinagtatawanan ang mga pagtatangka ni Elias na baguhin ang kwento. Huwag kang mag-imbento, Elias. Manatili ka sa mga katotohanan. Gusto ng mga tao na magbasa tungkol sa mga bagong tulay, hindi mga lumang kwento ng matatanda. Ngunit nagpatuloy ang mga kwento. Isang partikular na nakakagambalang kwento ang nagmula kay Aling Nena, isang kulubot na tindera sa pamilihan ng lungsod ng Valenzuela. Binanggit niya ang kanyang apo, isang mapaglarong bata na nagngangalang Junjun, na nawala noong nakaraang buwan lang. Hindi dinukot, hindi tumakas. Basta nawala. Pinawalang bisa ng pulisya ito bilang pagkalunod. Isang trahedyang aksidente sa isa sa maraming kanal na dumadaan sa lungsod. Ngunit ang mga mata ni Aling Nena ay may takot na hindi masolusyunan ni Elias sa isang simpleng aksidente. Hindi ganoon ang anak ko, bulong niya. Ang kanyang boses ay paos. May humila sa kanya. Sa ilalim, may humila sa kanya mula sa ibaba. Itinuro niya ang nanginginig. May rayuma na daliri patungo sa madilim na lawak ng Tulahan River. Ang ibabaw nito ay bahagyang kumikinang
Sa ilalim ng malalayong ilaw ng lungsod, mula Valenzuela hanggang Navotas, iisa lang ang tubig, iisa lang ang lihim. Mula Valenzuela hanggang Navotas, iisa ang tubig, iisa ang lihim. Ang iyong mga salita ay kumalat sa isip ni Elias. Isang binhi ng takot ang nagsimulang mamuo. Nagmaneho siya sa kahabaan ng MacArthur Highway na nag-uugnay sa Valenzuela sa Navotas. Nararamdaman ang kapansin-pansin na pagbabago sa kapaligiran. Ang Navotas, ang fishing capital of the Philippines, ay umalingaw-ngaw sa ritmo ng pantalan ng isda. Ang maalat na amoy ng dagat ay pumapalo sa lahat ng iba pang amoy. Dito, ang kahirapan ay tila mas matingkad, ang pakikibaka ay mas nakikita, at ang mga kwento ay mas malagim. Naalala niya ang isang lumang alamat na itinuturing ng marami bilang simpleng pamahiin. Ang sirena ng Navotas, hindi ang maganda, kaakit-akit na mga sirena ng Western lore, kundi isang nakakatakot multo na nilalang na sinasabing ng akit ng mga mangingisda sa kanilang kamatayan. Kaladkarin sila sa kadiliman ng Lok. Sinasabi nilang hindi ito kalahating isda, kalahating babae, kundi isang pilipit, mapaghiganti na espiritu ng mga nalunod ng kawalang interes ng dagat, o mas masahol pa ng isang bagay na mas masama. Ngayong gabi, sinusundan ni Elias ang isang lead mula sa isang contact na kanyang nakilala. Isang magaspang ngunit nakakagulat na mapamahiing empleyado ng City Hall na nagngangalang Oscar. Pinanggit ni Oscar ang isang inabandonang istruktura malapit sa hangganan ng Valenzuela at Navotas. Isang sira-sirang pump house na dating nagsisilbi upang ayusin ang daloy ng tubig sa pagitan ng Tulahan River at ng mga estero na patungo sa Manila Bay. Ito ay isinara, dekada na ang nakalipas matapos ang serye ng hindi maipaliwanag na malfunctions at sunod-sunod na aksidente na kinasangkutan ng mga manggagawa nito. Ang lumang pump house ay nakatayo na parang nabubulok na bantay sa gitna ng isang gusot ng mga damo at plastik na basura. Ang mga konkretong dingding nito ay may mantsa na mukhang lumang kalawang at isang bagay na mas maitim, mas organiko. Ang hangin dito ay mabigat, makapal sa amoy ng pagkabulok at basang lupa na binibigyang diin ng malayo, malungkot na iyak ng mga ghouls. Isang lamig, hindi pangkaraniwan para sa tropical na gabi, ang umakyat sa gulugod ni Elias. Inilabas niya ang kanyang telepono. Ang sinag ng flashlight nito ay gumawa ng mahinang landas sa nakakasuong dilim. Ang pangunahing pasukan, isang mabigat na pintuan ng metal, ay kalawangin at nakasara. Inikot niya ang istruktura, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng alternatibo. Isang malaking butas, dating bintana, ang nakabukas sa gilid na nakaharap sa ilog. Ang salamin nito ay matagal ng basag. Sumiksik siya, lumapag ng may mahinang kalabog sa sahig na madulas sa dumi at nakatayong tubig. Ang loob ay isang malawak na espasyo. Ang katahimikan ay binasag lamang ng tulo ng tubig mula sa hindi nakikitang mga tagas at ang mahina ritmo ng paghampas ng ilog laban sa mga panlabas na dingding.
Ang mga kinakalawang na makinarya, malaki at napakapangit sa dilim, ay nakatayo na parang mga batong hayop. Ang hangin ay mas malamig sa loob, matamlay at may bahagyang metalikong amoy, parang lumang dugo. Sumayaw ang sinag ng flashlight ni Elias sa mga dingding. Nagpapakita ng kumupas na graffiti at kakaiba, halos ritualistikong mga marka ng kalmot. Pagkatapos, nahuli ng kanyang ilaw ang iba pa, isang bagay na nagpahawak sa kanyang hininga. Sa isang malayo na dingding, nilagyan ng crudely na mukhang tuyong putik o kalawang, ay isang simbolo. Ito ay kahawig ng isang baligtad na tatsulok. Ang tuktok nito ay nakaturo pababa na may 3 paikot na linya na nagmumula sa base nito, na nagkakabit-kabit na parang agos. Hindi ito isang simbolo na kanyang kinikilala mula sa anumang relihiyosong teksto o lokal na sining. Ito ay tila sinauna at mali. Isang biglaan, matalim na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa kalaliman ng gusali na ikinagulat ni Elias. Umikot siya. Ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang mga tadyang. Wala. Mga anino lamang ang naglalaro. Sinubukan niyang ipaliwanag ito, sinisisi ang mga ligaw na hayop o ang hangin. Ngunit ang nakakapanindig balahibong pakiramdam ay ayaw mawala. Ang lugar na ito ay tila humihinga, nagpipigil ng hininga kasama niya. Lumapit pa siya sa loob, patungo sa isang malaking bangin sa sahig, kung saan bumaba ang isang malaki, bilog na shaft sa dilim. Dito siguro ang mga pangunahing bomba kumukuha ng tubig mula sa ilog. Sumilip siya sa kailaliman. Ang sinag ng kanyang flashlight ay halos agad na nilamon ng maitim na kadiliman. Isang mahinang tunog ng pagbulong ang nagmumula sa ibaba. Isang tunog na hindi tubig, hindi rin hangin. Parang may lumulunok. Pagkatapos, isang kislap sa gilid ng kanyang paningin. Agad siyang napatingin. Sa malayong sulok, nakatago sa likod ng isang kinakalawang na turbine ay isang maliit, crudely na ginawang altar. Ito ay isang makeshift na mesa, ngunit may nakahiga dito na mga alay, nalalantang mga kwintas ng sampagwita, ilang nakakalat na butil ng bigas at isang maliit kahoy na manika. Ang mga mata nito ay nakabudbod at sa tabi ng manika, kalahating nakabaon sa dumi, ay isang sandalyas ng bata. Isang maliit, asul na sandalyas, marumi at putik-putik, ngunit walang alinlangan na sa bata. Isang lamig na parang yelo ang dumaloy kay Elias. Junjun, ang apo ni Aling Nena. Ang sandalyas ay eksaktong katulad ng inilarawan ni Aling Nena sa kanyang umiiyak na pagsasalaysay. Hindi lamang ito alamat, ito ay totoo at nakakatakot, na parang may nagtulak, isang mahina, umuugong na ungol ang umalingaw-ngaw sa buong pump house na nagmumula sa kailaliman ng shaft. Hindi ito tao. Ito ay isang bagay na basa, isang bagay na sinauna, isang bagay na tumutugma sa pinakapuso ng kanyang takot. Lumamig ang hangin at naramdaman ni Elias na nanindig ang mga balahibo sa kanyang mga braso. Kinapa niya ang kanyang kamera, nanginginig ang kanyang mga kamay, desperado na kumuha ng ebidensya,
anuman upang patunayan ang kanyang nararanasan. Lumakas ang ungol, naging isang nakakapanindig balahibong, malungkot na daing na tila pumuno sa loob ng kanyang ulo. Ang tubig sa mga puddle sa sahig ay nagsimulang gumalaw, hindi mula sa paggalaw, kundi mula sa isang hindi nakikitang pagyanig sa ilalim. Ang krudong simbolo sa dingding ay tila bahagyang kumikinang sa dilim. Ang mga paikot na linya ay tila gumagala. Narinig niya noon, malinaw at nakakatakot, ang tunog ng isang bagay na humihila sa tubig, isang bagay na mabigat at madulas. Ito ay nagmumula sa shaft. Ang sinag ng kanyang flashlight, nanginginig ng hindi makontrol, ay bumalik sa butas. Isang anino ang humiwalay sa lubos na kadiliman sa ibaba. Unti-unting umaakyat, hindi mapigilan, patungo sa ibabaw. Hindi ito tao ni hayop. Ito ay isang walang hugis na masa. Bahagyang humanoid ngunit pilipit, pinahaba. Ang balat nito ay kumikinang na may malalim, mala-phosphorescent na berde sa dilim. Nakita ni Elias ang mga paa at kamay. Napakarami nito, payat at may webs na nagtatapos sa mukhang kuko, at isang ulo, walang tampok maliban sa dalawang maliit na ilaw, mga mata na nagniningas na may sinauna masamang katalinuhan. Umakyat ito, tumutulo ang maalat na tubig hanggang sa ang buong nakakatakot na anyo nito ay maliwanagan ng kanyang nanginginig na ilaw. Ito ay matangkad, imposibleng matangkad. Ang katawan nito ay buto at payat, ngunit malakas. Ang laman nito ay translucent sa ilang bahagi, nagpapakita ng mukhang calcified na buto at litid sa ilalim. At mula sa bibig nito, isang malaking bunganga na puno ng matutulis na ngipin, ang parehong malungkot na daing ang lumabas, na may amoy ng asin at pagkabulok at isang bagay na labis na patay. Napaatras si Elias, natisod sa isang nakakalat na tubo. Ang kanyang kamera ay bumagsak sa sahig. Ang nilalang ay patuloy na umakyat. Ang mga galaw nito ay mabagal, sinasadya. Ang bawat basa na pagkalmot sa konkreto ay umalingaw-ngaw sa silid. Ito ay isang duwende sa ilog, ngunit hindi ang mapaglarong imp ng mga kwento ng bata. Ito ay ibang bagay, isang bagay na mas matanda, isang bagay na ipinanganak mula sa maruming kalaliman at nakalimutang trahedya. Ito ay ang engkanto ng estero, ang espiritu ng daluyan ng tubig, sira at gutom. Nagmadali siyang bumangon, isang salita ang sumisigaw sa kanyang isip. Takbo. Sumugod siya pabalik sa basag na bintana, ang kanyang tanging labasan. Ang nilalang ay naglabas ng isang mahinang ungol at pagkatapos ng may nakakatakot na bilis, ito ay sumugod. Bahagya lang nakadaan si Elias sa butas. Ang may web na kamay ng nilalang ay pumunit sa likod ng kanyang damit. Nagiiwan ng nagniningas, madulas na marka sa kanyang balat. Hindi siya huminto, hindi siya lumingon. Tumakbo siya ng walang direksyon sa mga damo, lumulusong sa mga nakatayong puddle. Ang umuugong na daing ng nilalang ay umalingaw-ngaw sa likuran niya, nagtutulak sa kanya ng mas mabilis
mas malapit sa gilid ng alam. Hindi siya huminto hanggang sa makarating siya sa relatibong kaligtasan ng pangunahing kalsada, bumagsak laban sa isang konkretong harang, humihingal. Ang kanyang baga ay nasusunog. Naramdaman niya ang isang multo na hawakan sa kanyang likod, ang madulas na nalalabi ng kamay ng nilalang. Hinawakan niya ang kanyang damit. Ang kanyang mga daliri ay basa at marumi. Ang baho ng pagkabulok ay nasa kanya, sa loob niya. Kinawayan niya ang isang dumadaang tricycle. Ang driver ay nagbigay ng maingat na tingin sa kanyang gusot na anyo at malawak, takot na mga mata. Itinuro lang ni Elias, ang kanyang boses ay paos. Kahit saan, maliban dito, magmaneho ka lang. Balik sa kanyang maliit na apartment sa Quezon City, ang mga ilaw ng lungsod sa labas ay hindi nagbigay ng ginhawa. Hubad niya ang kanyang mga damit na susuklam sa amoy na kumakapit sa mga ito. Naligo siya sa loob ng isang oras. Sinabon ng husto ang kanyang balat. Ngunit hindi niya mahugasan ang pakiramdam ng paglabag, ang nananatiling lamig ng pump house, ang imahe ng mga nagniningas na mata na iyon. Hindi niya sinabi kay Mang Tonyo. Hindi niya magawa. Alam niyang tatawanan siya ng editor, marahil ay imungkahi na matulog siya. Ngunit hindi makatulog si Elias. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang nilalang. Naririnig ang malungkot nitong daing. Nararamdaman ang lamig ng kamay nito. Kinabukasan, nagsimulang maghukay si Elias, hindi para sa mga kwento ng urban renewal, kundi para sa anumang may kaugnayan sa inabandonang pump house, sa Tulahan River at sa mga nakalimutang trahedya ng Valenzuela at Navotas. Binisita niya ang National Archives, mga aklatan at mga lumang sentro ng komunidad. Kinausap niya ang mga retiradong historian, mga matatandang residente, at maging ang ilan sa mga mapamahiing albularyo ng lungsod. Nakahanap siya ng mga piraso, lumang mga pahayagan, ang nagsalaysay ng misteryosong pagkawala sa ilog noong dekada 1960 at 70 na itinuring na aksidente o karaniwang krimen. Isang partikular na nakakapanindig balahibong artikulo mula 1972 ang nagdetalye ng biglaang pagsasara ng pump house. Matapos ang 3 manggagawa ay nawala sa loob ng 1 buwan, ang kanilang mga katawan ay hindi na nakita. Ang opisyal na paliwanag ay depektong makinarya at kawalan ng istruktural na katatagan. Hindi opisyal, mas madilim ang mga bulong. Sabi nila, galit ang ilog. Isang matandang babae, isang dating komadro na nanirahan sa kanyang buong buhay sa tabi ng estero, ang nagsalaysay sa kanya ng kwento na madalas ikwento ng kanyang lola. Hindi tungkol sa sirena, kundi tungkol sa taga-sulod, isang naninirahan sa loob, isang espiritu, sinauna at gutom, na nanirahan sa pinakamalalim na bahagi ng ilog kung saan nagtatagpo ang mga agos. Sinasabing ito ay ipinanganak mula sa isang malaking trahedya, isang malawakang pagkalunod sa panahon ng baha noong kolonyal na panahon, na pinagpalala ng isang madilim na ritual na isinagawa ng isang desperadong kulto na naghahangad na patahimkin ang mga mapaghiganting espiritu ng kalikasan. Nag-alay sila sa ilog ng higit pa sa mga panalangin
Nag-alay sila ng mga buhay at ang ilog o anuman ang nananahan sa kailaliman nito ay nagkaroon ng kagustuhan dito. Ang iyong mga mata ng matandang babae nilabuan ng edad ay may matalim at may alam na kislap. Ang tubig ay may alaala, higyo, lalo na ang tubig na maraming luha ang sumisipsip. Ang tubig ay may alaala, anak, lalo na ang tubig na sumipsip ng maraming luha. Binalaan niya si Elias na lumayo sa mga punto ng pagtatagpo kung saan pinakamalakas ang mga agos at kung saan pinakamakapangyarihan ang tagasulod. Ang pump house, dagdag niya, ay itinayo ng eksakto sa ganoong punto isang desperadong pagtatangka upang kontrolin ang hindi makontrol. Naramdaman ni Elias ang malamig na takot na bumaba sa kanyang sikmura, ang simbolo na nakita niya sa dingding ng pump house, isang baligtad na tatsulok na may mga paikot na linya. Iginuhit niya ito mula sa kanyang alaala. Ipinakita niya ito sa matandang komadrona. Namutla ang mukha nito. Ang tanda ng paghila, bulong niya, halos hindi marinig ang boses, ang marka ng paghila. Tumanggi siyang magsabi pa. Hinimok si Elias. Nakalimutan ang kanyang nakita na huwag itong pakialaman. Ngunit hindi magawa ni Elias ang maliit na sandalyas ni Junjun, ang manika ng bata na may nakabudbod na mata, ang nakakapanindig balahibong daing mula sa kailaliman. Kailangan niyang malaman, kailangan niyang patunayan. Ang kanyang pananaliksik ay nagdala sa kanya ng mas malalim sa madilim na kasaysayan ng Nabotas. Ang pantalan ng isda, isang buhay na sentro ng komersyo, ay nagtatago rin ng mga kwento ng walang awa na kalikasan ng dagat. Higit pa sa aksidenteng pagkalunod, sinasabi ng ilang matatandang mangingisda, ang mga kasamahan na basta na lamang nawala mula sa kanilang mga bangka, nagiiwan lamang ng nakabaligtad na sasakyang dagat o isang lumalagong lambat. Tinawag nila itong ang tawag ng kailaliman, isang euphemistikong termino para sa isang bagay na mas masama. Nalaman niya ang tungkol sa Obando fertility rites, isang buhay, sinaunang tradisyon sa Bulacan, sa hilaga lamang ng Valenzuela, kung saan sumasayaw ang mga deboto upang hilingin sa mga santo ang asawa, anak o magandang ani. Ngunit isang mas madilim, hindi gaanong kilalang aspeto ng mga pre-kolonyal na espiritual na paniniwala na nakapaligid sa lugar ay nagsasalita tungkol sa pagpapayapa sa mga Diyos ng tubig na may mga alay. Minsan ay pati na rin ang mga sakripisyo ng tao upang matiyak ang masaganang huli at kalmadong tubig. Maaari bang ang dalawang lungsod na lubhang magkakaugnay sa pamamagitan ng mga daluyan ng tubig ay magbahagi ng mas malalim, mas nakakatakot na lihim? Nagteorya si Elias ng isang connection. Ang Tulahan River na paikot-ikot sa Valenzuela na dumadaloy sa mga estero ng Nabotas, sa huli ay nakakatagpo ang Manila Bay. Isang iisa magkakaugnay na sistema. Paano kung ang nilalang, ang tagasulod, ay hindi limitado sa pump house,
kundi ginamit ang buong daluyan ng tubig bilang kanyang pangangaso. Paano kung ito ay naaakit sa mga punto ng matinding pagkadismaya o sakripisyo ng tao, lumalakas sa bawat trahedya? Ang mga pagkawala sa Valenzuela, ang mga mangingisda na nawala sa dagat sa Nabotas, lahat ay konektado ng parehong tubig. Nakita niya ang kanyang sarili na bumalik sa pump house, hindi dahil sa katapangan, kundi sa isang desperado, masamang paghimok. Alam niyang bobo ito, ngunit ang imahe ng sandalyas ni Junjun ay gumagapang sa kanya. Kailangan niyang ilantad ang kwento. Sa pagkakataong ito, handa siya. Isang mas malakas na flashlight, isang backpack na may tubig, isang first aid kit, at pinakamahalaga, isang krusipiho na hiniram niya mula sa kanyang debotong lola na tila kakaibang mabigat sa kanyang bulsa. Nagdala rin siya ng isang maliit, matibay na lubid kung sakali. Lagpas hating gabi na. Ang buwan ay isang manipis na gasuklay, nagbibigay ng kaunting ilaw. Ang pump house ay mukhang mas nakakatakot sa mas malalim na dilim. Ang amoy ng pagkabulok ay mas matindi, sapat na makatikim. Sumiksik siya sa basag na bintana. Ang kanyang puso ay humahampas ng mabilis na ritmo laban sa kanyang mga tadyang. Sa loob, ang katahimikan ay nakakasuong. Ang hangin ay tahimik, mas malamig kaysa dati. Ang sinag ng kanyang flashlight ay humiwa sa dilim, nagpapakita ng parehong eksena ng pagkabulok. Lumapit siya sa shaft, basa ang kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagbulong ay wala ngayong gabi na palitan ng isang nakakagambalang katahimikan. Nakita niya ito noon, halos hindi mahahalata sa mahinang ilaw. Mga marka ng kalmot sa sementadong sahig na papunta sa malayo mula sa shaft, sariwa at madulas. At isang mahinang trail, parang may hinila. Naging yelo ang kanyang dugo. Hindi lang sa shaft ang nilalang. Nasa labas ito. Isang mahina, nakakasuklam tamis na amoy ang lumutang patungo sa kanya. Naiiba sa karaniwang pagkabulok. Ito ay nakakasuong, halos parang nabubulok na bulaklak na hinaluan ng iba pa. Sinundan ni Elias ang amoy, ang sinag ng kanyang flashlight ay sumusunod sa mga marka ng pagkaladkad. Nagdala sila patungo sa isang mas maliit, pangalawang silid na hindi pa niya lubos na napagmasdan dati, isang madilim na alkoba na ginamit para sa imbakan. Itinulak niya ang marupok, kinakalawang na metal na pinto. Inilabas ng sinag ng kanyang flashlight ang isang maliit, nakakulong na espasyo, puno ng mga nakakalat na kagamitan, walang laman na mga drum ng langis, at isang nakakasuka na amoy. At sa gitna ng silid, maliwanag sa kanyang nanginginig na flashlight ay isang tanawin na habambuhay na magmumulto sa kanyang mga pangungot. Isang koleksyon ng mga kahoy na manika, 12 ng mga ito, maingat na inayos sa isang semicircle. Ang ilan ay kumpleto, ang iba ay kulang sa mga paa at kamay. Ang ilan ay nakabudbod ang mga mata, tulad ng manika ni Junjun. Ngunit hindi lang ito ordinaryong manika. Ito ay mga krudong effigy. Bawat isa ay nakabalot sa maliliit na piraso ng damit.
Medyas ng bata, isang kumupas na laso, isang piraso ng maliit na kamiseta. At sa ilalim ng bawat effigy, nakaukit sa dumi sa sahig, ay ang simbolo ng baliktad na tatsulok, ang marka ng paghila. At sa mismong gitna ng semicircle, nakasandal sa isang lumang drum ng langis ay ang katawan ni Junjun. Ang kanyang balat ay abnormally puti, halos translucent, banat na banat sa kanyang mga buto. Ang kanyang mga labi ay asul, nakabuka sa isang tahimik na sigaw. Ang kanyang mga mata ay nakabuka, nakatingin ng walang laman at kakaiba, tila hindi sumasalamin sa ilaw mula sa flashlight ni Elias, kundi isang mahina, phosphorescent na kislap mula sa loob ng mga ito. Ngunit ang pinaka nakakatakot na detalye ay ang kanyang dibdib. Ito ay umuumbok, lumubog papasok, na parang may umubos sa kanya mula sa loob. Ang kanyang maliit na katawan ay lubos na tuyo, isang balat. Naduwal si Elias na paatras, kumulo ang kanyang sikmura. Hindi ito pagkalunod. Ito ay isang bagay na mas malala pa. Hindi lang hinila ng nilalang si Junjun sa tubig, kinain niya ito. Ang mga manika, ang mga damit, ang mga ito ang kanyang mga tropeyo, ang kanyang makaabagsik na koleksyon. Isang malamig, basang hininga ang bumalot sa leeg ni Elias. Nanigas siya. Lumakas ang nakakasuklam tamis na amoy. Unti-unti siyang humarap, napakabagal. Nakatayo sa pintuan, humaharang sa kanyang tanging labasan ay ang tagasulod. Mas malapit ito ngayon, mas malinaw ang anyo nito, mas nakakatakot. Ang balat nito, isang batik-batik na berde at kulay abo ay tila bahagyang bumubulak. Ang mga may web na kamay nito na may mahaba, itim na kuko ay dahan-dahang gumalaw. Ang mga mata nito, ang dalawang butas ng ilaw na iyon ay tumitingin sa kanya, puno ng sinauna, walang hanggan na gutom. Naglabas ito ng isang mahina, sumisit-sit na tunog, hindi dahing sa pagkakataong ito, kundi isang tunog ng kasiyahan, ng pag-asam. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang payat na katawan na bumubuo ng maliliit na puddle sa sahig. Itinulak niya ang marupok, kinakalawang na metal na pinto. Inilabas ng sinag ng kanyang flashlight ang isang maliit, nakakulong na espasyo, puno ng mga nakakalat na kagamitan, walang laman na mga drum ng langis, at isang nakakalat, nakakasuka na amoy. At sa gitna ng silid, maliwanag sa kanyang nanginginig na flashlight ay isang tanawin na habambuhay na magmumulto sa kanyang mga pangungot. Isang koleksyon ng mga kahoy na manika, 12 ng mga ito, maingat na inayos sa isang semicircle. Ang ilan ay kumpleto, ang iba ay kulang sa mga paa at kamay. Ang ilan ay nakabudbod ang mga mata, tulad ng manika ni Junjun. Ngunit hindi lang ito ordinaryong manika. Ito ay mga krudong effigy. Bawat isa ay nakabalot sa maliliit na piraso ng damit. Medyas ng bata, isang kumupas na laso, isang piraso ng maliit na kamiseta. At sa ilalim ng bawat effigy, nakaukit sa dumi sa sahig,
ay ang simbolo ng baligtad na tatsulok, ang marka ng paghila. At sa mismong gitna ng semicircle, nakasandal sa isang lumang drum ng langis ay ang katawan ni Junjun. Ang kanyang balat ay abnormally puti, halos translucent, banat na banat sa kanyang mga buto. Ang kanyang mga labi ay asul, nakabuka sa isang tahimik na sigaw. Ang kanyang mga mata ay nakabuka, nakatingin ng walang laman at kakaiba, tila hindi sumasalamin sa ilaw mula sa flashlight ni Elias, kundi isang mahina, phosphorescent na kislap mula sa loob ng mga ito. Ngunit ang pinaka nakakatakot na detalye ay ang kanyang dibdib. Ito ay umuumbok, lumubog papasok, na parang may umubos sa kanya mula sa loob. Ang kanyang maliit na katawan ay lubos na tuyo, isang balat. Naduwal si Elias na paatras, kumulo ang kanyang sikmura. Hindi ito pagkalunod. Ito ay isang bagay na mas malala pa. Hindi lang hinila ng nilalang si Junjun sa tubig, kinain niya ito. Ang mga manika, ang mga damit, ang mga ito ang kanyang mga tropeo, ang kanyang makaabagsik na koleksyon. Isang malamig, basang hininga ang bumalot sa leeg ni Elias. Nanigas siya. Lumakas ang nakakasuklam tamis na amoy. Unti-unti siyang humarap, napakabagal. Nakatayo sa pintuan, humaharang sa kanyang tanging labasan ay ang tagasulod. Mas malapit ito ngayon, mas malinaw ang anyo nito, mas nakakatakot. Ang balat nito, isang batik-batik na berde at kulay abo ay tila bahagyang bumubulak. Ang mga may web na kamay nito na may mahaba, itim na kuko ay dahan-dahang gumalaw. Ang mga mata nito, ang dalawang butas ng ilaw na iyon ay tumitingin sa kanya. Puno ng sinauna, walang hanggan na gutom. Naglabas ito ng isang mahina, sumisit-sit na tunog, hindi dahing sa pagkakataong ito, kundi isang tunog ng kasiyahan, ng pag-asam. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang payat na katawan na bumubuo ng maliliit na puddle sa sahig. Mabilis na nag-isip si Elias, bumubuhos ang adrenaline sa kanyang sistema. Naalala niya ang mga salita ng matandang komadrona. Ang tanda ng paghila, ang simbolo, at ang mga punto ng pagtatagpo, ang pump house. Naalala niya ang krusipiho sa kanyang bulsa. Kinapan niya ito, inilabas nang nanginginig ang kamay. Itinaas niya ito, hindi alam kung may magagawa ito, isang desperado, walang saysay na kilos. Umalis ka. Unggol niya, nanginginig ang kanyang boses. Umalis ka. Huminto ang nilalang. Ang nagniningas na mga mata nito ay nakatutok sa krusipiho. Isang kislap ng isang bagay, pag-aatubili o marahil pagkapuot ang lumitaw sa kanyang walang tampok na mukha. Sumitsit itong muli. Mas malakas sa pagkakataong ito, bumubukas ang bibig nito upang ipakita ang mga hanay ng matutulis ng ngipin na pagtanto ni Elias na maaaring hindi sapat ang krusipiho mismo. Ito ay isang simbolo ng liwanag. Oo, ngunit ang nilalang na ito ay purong sinaunang kadiliman. Kailangan niyang labanan ang apoy sa apoy o sa halip ang takot sa paniniwala.
Kailangan niyang gamitin ang mismong bagay na nagpapanatili dito, ang tubig, laban dito. Nagpasya siyang tingnan ang paligid ng maliit, impyernong silid, ang mga lumang drum ng langis. Ang ilan ay puno pa rin, malamang na may stagnant, masangsang na amoy na tubig, ngunit tubig pa rin. Sumugod siya sa pinakamalapit na drum, hindi pinansin ang mahinang ungol ng nilalang. Ang kanyang isip ay nakatuon sa isang desperadong plano. Sa pag-agos ng lakas na dulot ng adrenaline, itinulak niya ang mabigat na drum. Ito ay nanginginig ng delikado. Pagkatapos ay tumagilid na nagpadala ng isang kaskada ng madilim, masangsang na amoy na tubig na bumuhos sa sahig, diretso patungo sa nilalang. Umatras ang tagasulod na may sigaw, isang tunog na parang gumiling na bato. Ang tubig, marumi at tahimik pa rin, ay tila sinunog ang translucent nitong balat. Napaatras ito, ang anyo nito ay kumikinang, panandaliang nawawala. Hindi ang tubig ang nakakasama dito na pagtanto ni Elias, kundi ang biglaan, hindi kontroladong paglipat. Ang nilalang ay galing sa kailaliman ng mabagal, pasensya na paghila. Ang marahas na paggambala kahit panandalian ay nakakagulo dito. Ito ang kanyang pagkakataon. Kailangan niyang lumikha ng mas maraming kaguluhan. Kinuha niya ang isa pang drum, mas malaki sa pagkakataong ito, at sa pamamagitan ng malaking pagsisikap, ibinagsak ito. Mas maraming tubig ang bumuhos, na halos sa mga umiiral na puddle. Nagiging isang putik na kalat, sumigaw muli ang nilalang. Napaatras pa patungo sa pintuan. Ang mga mata nito ay kumikislap sa galit na masama. Alam ni Elias na hindi ito magtatagal. Sumulyap siya sa tuyong katawan ni Junjun. Isang kirot ng kalungkutan at takot ang bumaluktot sa kanyang tiyan. Hindi niya mailigtas ang bata, ngunit maaari niyang siguraduhin na ang nilalang na ito ay hindi nakukuha ng iba. Nahulog ang kanyang tingin sa pangunahing shaft, ang malaking bunganga sa sahig ng malaking silid ng pump house. Ang nilalang ay malakas, ngunit ito rin ay nakakabit sa tubig sa kailaliman. Kailangan niyang puwersahin itong bumalik. Habang gumagaling ang nilalang mula sa bumubuhos na tubig, ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya ng may bagong galit. Gumalaw si Elias. Hindi siya tumakbo papalayo dito. Tumakbo siya palampas dito, patungo sa bukas na shaft. Umungol ang nilalang, isang tunog na nagpatunog sa mismong pundasyon ng gusali at sumugod. Pagkatapos niya, naabot ni Elias ang gilid ng shaft, ang kanyang puso ay humahampas. Umikot siya, ang krusipiho ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay. Ang tagasulod ay nasa kanya. Ang may kuko nitong kamay ay nakalahad, handang hilahin siya sa kailaliman. Sa isang desperadong sigaw, ipinukpok ni Elias ang krusipiho sa dibdib ng nilalang. Naglabas ito ng nakakabingi na sigaw, isang tunog ng matinding sakit at napakalaking kapangyarihan. Usok, makapal at itim ang bumuga mula sa kung saan hinawakan ng kahoy ang translucent nitong balat. Natusod ang nilalang
Ang mga galaw nito ay pabago-bago, hindi coordinated. Ito na, ang paniniwala, ang banal na simbolo ay gumagana. Hindi nito pinapatay ang nilalang, ngunit pinapahina ito, sinisira ang hawak nito sa realidad na ito. Ginamit ni Elias ang panandaliang kalamangan. Wala siyang oras upang mag-isip. Itinulak niya ang nilalang ng buong lakas, tina-target ang gilid ng shaft. Ang tagasulod, disoriented at nanginginig sa ilalim ng nagniningas na hawakan ng krusipiho, nawalan ng balanse. Sa huling desperadong ungol, tumumba ito paatras. Ang pinahaba nitong anyo ay nawala sa maitim na kadiliman ng shaft. Isang napakalaking tunog ng pagtalsik ng tubig ang umaling-aungaw mula sa kailaliman, na sinundan ng tunog na parang libo-libong bulong na nagsama sa isang iisang nakakapanindig balahibong sigaw na mabilis na nawala sa isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Nakatayo si Elias doon, nanginginig, humihingal. Ang krusipiho ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay. Ang hangin sa pump house, bagaman masangsang pa rin, ay tila mas magaan, hindi gaanong nakakasuong. Ang mala-phosphorescent na kislap mula sa mga mata ni Junjun sa kabilang silid ay tila lumabo. Bumagsak siya sa sahig, bumigay ang kanyang mga binti. Ang adrenaline ay nawawala mula sa kanya, na nagiiwan sa kanya na walang laman at malamig. Hinarap niya ang isang bagay na higit sa pag-unawa, isang bagay na lumalaban sa lohika at katuwiran, at nakaligtas siya. Ngunit sa anong halaga, ginugol niya ang natitirang gabi na nakakulob sa sulok ng pump house, hindi makakilos, hindi makaalis sa tabi ni Junjun kahit sa kamatayan. Mahigpit niyang hinawakan ang krusipiho. Ang malamig nitong metal ay isang maliit na angkla sa isang dagat ng takot, habang ang unang kulay abong liwanag ng bukang liwayway ay dumadaloy sa basag na bintana na nagbibigay ng mahaba, maputlang anino. Sa wakas ay gumalaw si Elias. Alam niyang hindi niya maiiwan ang katawan ni Junjun dito. Kailangan niya itong dalhin pauwi kay Aling Nena. Sa kaunting lakas na natitira sa kanya, maingat niyang binuhat ang payat na katawan ng bata. Balutin siya ng dahan-dahan sa isang piraso ng nakakalat na tarp. Ito ay isang nakakakilabot na kapanlulumong paglalakbay sa mga lansangan ng madaling araw. Isang nag-iisang figura na may dalang maliit, tahimik na pasanin. Dahan-dahan niyang inihiga ang katawan ni Junjun sa pintuan ni Aling Nena. Kumatok ng mahina bago umatras sa mga anino. Hindi kayang harapin ang kanyang kalungkutan. Hindi kayang ipaliwanag ang di maipaliwanag na takot na kanyang nasaksihan. Iniwan niya ang maliit, kahoy na manika na may nakabudbod na mata sa tabi ng katawan, isang tahimik na patotoo. Hindi kailanman isinulat ni Elias ang kwento ng urban renewal. Ang kanyang editor, galit sa kanyang pagkawala at kawalan ng malinaw na paliwanag, ay sinibak siya. Wala siyang pakialam.
Ang kwento na kanyang natuklasan ay mas madilim, mas mahalaga kaysa sa anumang proyekto ng pag-unlad ng lungsod. Sinubukan niyang sabihin sa iba upang balaan sila tungkol sa tagasulod, tungkol sa sinaunang gutom na nakatago sa ilalim ng kalmadong ibabaw ng Tullahan River at ng mga estero ng Navotas. Nagsalita siya tungkol sa pump house, ang marka ng paghila ang mga tuyong katawan. Ngunit walang sino man ang naniwala sa kanya. Tinawag siyang baliw, traumatized, isang mamamahayag na malinaw na nawalan ng kontrol sa realidad. Si Elias, gayunpaman, ay alam ang katotohanan. Nakita niya ito sa maingat na mga mata ng mga matatandang mangingisda, sa mahinang tono ng mga nagtitinda sa palengke, sa paraan ng pag-iwas ng mga tao sa ilang bahagi ng ilog pagkatapos ng dilim. Ang takot ay naroon, malalim na nakaugat, isang kolektibong subconscious na takot na ipinasa sa mga generation. Kahit na ang partikular na halimaw ay nanatiling hindi pinangalanan. Umalis siya ng Maynila, iniwan ang Pilipinas, naghahanap ng kapanatagan sa isang malayong lupain. Ngunit ang maalat na tunog ng obando, ang amoy ng pagkabulok, ang lamig ng pump house, at ang imahe ng walang laman na mga mata ni Junjun ay sumunod sa kanya. Minsan, sa gabi, nararamdaman pa rin niya ang multo na hawakan sa kanyang likod, ang madulas na nalalabi ng kamay ng nilalang. Nagising siya ng malamig na pawis, kumbinsido na naririnig niya ito. Isang mahina, malungkot na daing, nadala ng multo na agos ng alaala, humihila sa gilid ng kanyang katinuan. Nagpapaalala sa kanya na ang ilang lihim ay tumatangging manatiling nakabaon, at ang ilang gutom kapag nagising ay hindi kailanman lubusang masusuklian. Ang tubig ng Valenzuela at Navotas ay may hawak na lihim, at nakita ni Elias ang nakakatakot na puso nito. At ngayon, ang lihim na iyon, isang tahimik, sinaunang bagay, ay habambuhay na bahagi niya. 2 taon na ang lumipas mula nang tumakas si Elias sa Maynila. 2 taon na ginugol sa pagtakas mula sa malamig na kilabot na kumakapit sa kanyang mga buto at sa nakakapanindig balahibong ungol na umaaling-aungaw sa tahimik na sulok ng kanyang isipan. Nasa Toronto na siya ngayon. Ang matinding taglamig sa Canada ay malaking kaibahan sa maalinsangan at nakasasakal na yakap ng Pilipinas. Nagtatrabaho siya sa isang maliit, hindi kapansin-pansing pahayagan. Nagsusulat ng mga fluff pieces tungkol sa mga lokal na piyesta at kaganapan sa komunidad. Ligtas, pangkaraniwan, at lubos na walang halimaw na gumagapang mula sa maruming ilog. Ngunit ang kaligtasan ay isang huwad. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang bintana ay tila patak sa lumang pump house. Ang bawat madilim na anino ay may pahiwatig ng liwanag na parang asoge. Nakita niya ang walang buhay, asul na mata ni Junjun sa mukha ng mga estranghero, at ang nakasusukang amoy ng kabulukan ay kung minsan ay bumubukal sa sariwa, malinis na hangin na nagpapahinto sa kanya, nagiiwan sa kanya ng hirap sa paghinga. Siya ay nagdurusa sa insomnia,
Pinabangungot na hinihila pababa, pababa, sa malamig, madilim na tubig. Ang kanyang dibdib ay lumulubog. Sinubukan niya ang therapy. Tinatanggihan ang kanyang mga karanasan bilang PTSD mula sa isang traumatikong assignment. Isang pagharap ng mamamahayag sa pagkabulok ng lunsod at trahedyang pagkamatay ng isang bata. Tumango ang mga therapist, nagreseta ng tableta, ngunit alam ni Elias na hindi sila naniniwala sa katotohanan ng kanyang nakita. Paano naman sila maniniwala? Minsan ay halos hindi rin siya naniniwala dito sa matinding liwanag ng araw. Ngunit kapag lumubog ang araw, ang katotohanan ay muling nagpaparamdam ng may nakakapanindig balahibong kalinawan. Isang malamig na gabi ng taglagas, may lumabas na abiso sa kanyang lumang Filipino news aggregator. Bihira niya itong tingnan, mas gusto niyang putulin ang lahat ng ugnayan sa nakaraang buhay. Ngunit isang nakababahala na kuryosidad, isang self-destructive urge, ang nagtulak sa kanya na i-click ito. Ang headline ay inosente. Lumakas ang mga lokal na pagsisikap para linisin ang ilog Tulahan. Ngunit ang kasamang litrato ang tumama sa kanya na parang pisikal na suntok. Isang malawak na kuha ng isang operasyon ng paghuhukay at sa likod, bahagyang natatakpan ng mabibigat na makinarya, ay ang hindi mapagkakamalang hugis ng lumang pump house. At sa tabi nito, sariwang ipininta, sa isang bagong linis na bahagi ng konkretong pader nito, ay ang baligtad na simbolo ng Tatsulok. Ang marka ng paghila, ang paikot-ikot na linya nito ay nakakapanindig balahibong malinaw. Naramdaman ni Elias na nawalan siya ng hininga. Hindi na ito kupas, sinaunang marka. May nagpinta nito kamakailan, ang paghuhukay, ang mga pagsisikap sa paglilinis. Mayroon silang ginugulo o may aktibong nagpapatawag dito. Isang bagong alon ng takot na hinaluan ng nakakapanindig balahibong pagpapasya ang bumalot sa kanya. Pinaliwala niya ito, inilibing niya ito, ngunit naroon pa rin ang tagasulod. At ito ay aktibo. Tinawagan niya si Oscar, ang kanyang lumang kontak sa City Hall. Ang boses ni Oscar, magaspang at pagod, ay narinig sa long-distance line. Elias, buhay ka pa pala. Anong gusto mo? Diretso si Elias. Ang Tulahan, ang pump house. Anong nangyayari? Nag-aalangan muna si Oscar. Pagkatapos ay bumaba ang boses niya sa isang sabwatan na bulong. Nako, Elias, maraming nawawala ulit. Hindi lang mga bata ngayon. Mga binata, mangingisda. Sabi nila, bagong grupo ng drug addicts, pero ang mga katawan, kung makita man nila, sila ay kakaiba. Parang yung mga dati mula sa lumang kaso na kinabaliwan mo. Concave chests. Garalgal na tanong ni Elias. Isang sandali ng katahimikan. Paano mo nalaman? Ang boses ni Oscar ay puno ng tunay na takot. Sinisikreto nila, ayaw ng City Hall ng gulo. Pero litong-lito ang pulisya. At ang mga matatanda, pinag-uusapan na naman ang tagasulod. Alam na ni Elias noon, kailangan niyang bumalik. Hindi lang para sa isang kwento, kundi dahil siya lang ang tunay na nakauunawa sa nangyayari. Nakatakas siya minsan, ngunit ang halimaw ay pinalawak lamang ang abot nito. Ang pagbabalik sa Maynila ay isang nakalalasing na pag-atake
sa kanyang pandama. Ang init, ang ingay, ang walang tigil na bilis ng buhay, lahat ng ito ay tila nakasusuklam na pamilyar at lubos na kakaiba. Nakita niya ang parehong pagod na mukha, ang parehong kahirapan, ngunit ngayon ay isang bagong layer ng pagkabalisa, ang tila bumabalot sa hangin, isang tahimik na takot na bumubulwak sa ilalim ng pang-araw-araw na buhay. Pumunta siya sa Valenzuela muna kay Aling Nena. Nakita niya siya, mas matanda, mas mahina. Ang kanyang mga mata ay mas walang buhay sa kalungkutan. Hindi siya nagpakita ng pagtataka sa kanyang pagbabalik, tanging pagod na pagbibitiw. Nang tanungin niya ang tungkol sa mga bagong pagkawala, ang kanyang tingin ay sumulyap sa ilog. Nagutom na naman ang ilog, hiho. Mas gutom pa kaysa dati. Nagsalita siya tungkol sa nakababahala na mga panaginip ng malamig. May lamad na mga kamay na umaabot sa kanya, ng mga bata na umiiyak sa ilalim ng tubig. Bumisita si Elias sa pump house. Tumigil ang operasyon ng paghuhukay. Ang malalaking makina ay tahimik at inabandona. Ang konkretong istruktura ay nakatayo ng malinaw laban sa kalangitan. Ang mga pader nito ay mas malinis na ngayon, na nagpapakita ng magaspang na ipinintang marka ng paghila ng mas malinaw. May sadyang nagpapanatili nito, hindi ito random. Dumulas siya sa loob sa pamamagitan ng basag na bintana. Mas malinis din ang loob, mas kaunting basura, ngunit naroon pa rin ang malamig, mapang-api na aura, mas makapal, mas malakas. Lumapit siya sa pangunahing shaft, sumisilip sa itim na bunganga nito. Bumalik ang tunog ng pagbulwak, mas malakas ngayon, isang gutom, ritmikong paghigop. Mabigat ang hangin sa nakasusuklam na matamis na amoy, ngunit ngayon ay hinaluan ng iba pa. Isang mahina, halos malametal na lasa, parang kalawang at tuyong asin. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Narito ang nilalang. At ito ay kumakain. Umatras siya, gulong-gulo ang isip. Ang tagasulod ay nag-adapt. Hindi na lang ito humihila ng mga tao sa tubig. Lumalabas na ito ng mas madalas, marahil dahil sa pagkaantala ng paghuhukay, o marahil ay lumakas lang ito. Ang kanyang susunod na hinto ay nabotas. Ang daungan ng isda na karaniwang puno ng ingay na aktibidad ay tila kakaibang tahimik. Kinausap ni Elias ang mga mangingisda. Ang kanilang mga mukha ay nakaukit ng mga linya ng pag-aalala. Nagsalita sila tungkol sa mga lambat na hindi maipaliwanag na napunit ng mga kakaibang phosphorescent trails sa tubig sa gabi, ng biglaang marahas na mga alon mula sa mga hindi nakikitang bagay. May nangingisda na din sa amin, sabi ng isang matandang mangingisda, si Mang Ben. Ang kanyang boses ay mahina. Mayroong nanghuhuli sa amin ngayon. Isang bagay na kumukuha hindi mula sa dagat kundi mula sa aming mga bangka. Inilarawan niya ang pagkakita sa mga bangkay ng 2 batang tripulante ilang linggo na ang nakakaraan. Ang kanilang mga dibdib ay lumubog, ang kanilang mga mata ay malaki
at walang laman. Katulad ni Junjun, nagsalita din si Mang Ben tungkol sa kanyang nakababatang kapatid, si Arturo, isang matapang at bihasang mangingisda na nawala noong nakaraang linggo. Walang bangka, walang bangkay, tanging bulong sa hangin. Ipinakita ni Elias kay Mang Ben ang kanyang guhit ng marka ng paghila. Lumaki ang mga mata ni Mang Ben sa takot. Ito ang tanda ng mga sumasamba sa malalim. Bulong niya, nanginginig ang boses. Nagsalita siya tungkol sa isang luma, nakalimutang kulto, mga labi ng mga paniniwala bago ang kolonyal, na nag-aalay ng mga sakripisyo sa isang sinaunang Diyos ng tubig upang matiyak ang saganang huli at maiwasan ang mga bagyo. Pinaniniwalaan na sila ay pinuksa ng mga praileng Kastila ilang siglo na ang nakakaraan, ngunit ipinahiwatig ni Mang Ben na ang kanilang mga tradisyon, bagamat baluktot, ay maaaring umiral pa rin sa pinakamadilim na sulok ng mga lungsod na ipinasa ng lihim. Naniniwala silang ginulo ito ng paghuhukay patuloy ni Mang Ben. At ngayon ay humihingi ito ng higit pa. At ang ilan ay tumutulong dito. Ito ay isang bagong nakakatakot na layer. Hindi lang isang halimaw, kundi mga katulong na tao. Naalala ni Elias ang babala ng matandang komadrona tungkol sa mga confluence points at ang marka ng paghila. Napagtanto niya na ang pump house ay isa lamang sa gayong punto. Paano kung ang nilalang ay may maraming access points? O paano kung ang kulto ay gumagawa ng mga bago? Bumalik siya kay Oscar. Pinipilit itong magbigay ng information. Si Oscar, na ngayon ay tunay na takot ay umamin sa isang bagay na itinago niya. Nagkaroon ng mga kamakailang, tahimik na ulat ng paninira sa mga luma, inabando ng balon at sistema ng paagusan sa buong Valenzuela at Navotas. Hindi lang graffiti, kundi mga kakaibang ukit at sa ilang kaso, mga handog. At sa isang pagkakataon, isang maliit, pansamantalang altar ang natagpuan kapareho ng nasa pump house, kumpleto sa laruan ng bata. Naramdaman ni Elias ang malamig na takot na bumuo sa kanyang tiyan. Aktibo ang kulto. Kinagabayan nila ang tagasulod. Marahil ay kinokontrol pa ito, pinapakain ito. Kailangan niyang maunawaan ng kulto ang kanilang mga ritual, ang kanilang mga kahinaan. Nagpasya siyang maghanap ng isang albularyo na may mas malalim na kaalaman sa mundo ng espiritu, hindi lang isang kaswal. Si Oscar, pagkatapos ng maraming pakiusap, ay nagbigay sa kanya ng pangalan, Lola Suling, isang nag-iisang matanda na nakatira sa isang liblib na bahagi ng Bulacan. Kilala sa kanyang malalim na koneksyon sa mga sinaunang tradisyon at ang kanyang pakikipag-ugnayan sa malalakas na engkanto. Nakatira si Lola Suling sa isang maliit nipahut, napapalibutan ng mga halamang gamot at ang mahinang bulong ng mga dasal. Siya ay napakatanda. Ang kanyang mukha ay isang mapa ng mga kunot. Ang kanyang mga mata ay matalim at marunong. Ipinakita ni Elias sa kanya ang marka ng paghila. Ito ang selyo ng bitukang lupa, sabi niya. Ang kanyang boses ay tuyo na parang nagalaw na dahon.
Ito ay simbolo para sa sinaunang gutom na nananahan sa pinakamababang kalaliman, ang kumakain at naglilinis. Mas matanda ito kaysa sa tagasulod mismo. Ang tagasulod ay paborito lamang nitong anak, isang pagpapakita ng walang katapusang gana nito. Ipinaliwanag ni Lola Suling na naniniwala ang kulto na ang pag-unlad ng mga lungsod, ang paghuhukay, ang konkreto ay isang paglapastangan sa mga sagradong tubig na nagpapagalit sa bitukang lupa. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng pagpapakain sa tagasulod, hindi lamang nila pinapakalma ang sinaunang gutom, kundi nagkakaroon din sila ng kapangyarihan, isang baluktot na anyo ng espiritual na paglilinis para sa mga kasalanan ng tao laban sa kalikasan. Ang nilalang, ang tagasulod, ay hindi lamang isang maninila, kundi isang instrumento, isang kasangkapan. Pinapahina ito ng krusipiho, oo, pagpapatibay ni Lola Suling, sapagkat ito ay simbolo ng ganap na pananampalataya, isang antithesis sa madilim na layunin nito. Ngunit upang tunay na maitaboy ito, dapat mong putulin ang koneksyon nito sa pinagmulan nito, ang bitukang lupa. At ang pinagmulan na iyon ay pinananatili ng isang lugar ng napakalaking nakalimutang sakit, isang sugat sa mismong lupa. Nagsalita siya tungkol sa isang luma, nakalimutang sementeryo na nilamon ng tubig ilang siglo, na ang nakakaraan ng isang malaking baha na ngayon ay nasa ilalim ng tubig kung saan nagtatagpo ang Ilog Tulahan at Manila Bay. Isang lugar ng malawakang trahedya kung saan maraming kaluluwa ang nawala, ang kanilang pagkabigo at takot ay nagpapakain sa lumalabas na nilalang. Sinabi niya na sinusubukan ng kulto na muling buksan ang koneksyon sa lugar na ito upang palakasin ang tagasulod at ang madilim nitong pinagmulan. Ang mga operasyon ng paghuhukay na nilayon upang gawing moderno ay hindi sinasadyang nakatulong sa kanila. Ginagamit nila ang mga simbolo sa mga confluence points, patuloy ni Lola Suling, upang ilabas ito, upang gabayan ito. Ngunit ang tunay na ritual, ang pinakamataas na sakripisyo ay dapat gawin sa mismong core wound. Binigyan niya si Elias ng isang maliit, tuyong herbal sachet na malakas laban sa masasamang espiritu at isang matulis na kris, isang traditional na wavy-bladed dagger na inukitan ng mga sinaunang simbolo. Ito ay para sa proteksyon, sabi niya. Ngunit ang pinakamalakas mong sandata ay ang iyong hindi natitinag na espiritu. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot, sapagkat ang takot ang pagkain nito. Ang pananaliksik ni Elias ay naging isang karera laban sa oras. Nag-aral siya ng mga lumang mapa, mga dokumento ng kasaysayan, mga survey ng geolohiya. Sinuri niya ang mga piraso ng kwento ng baha noong ika-6 na siglo na sumira sa bahagi ng Maynila at Bulacan. Natagpuan niya ang isang magaspang, tinantiyang koordinasyon ng nakalubog na sementeryo, isang lugar na minarkahan sa ilang sinaunang chart bilang lumbang libingan na sa isang bihirang navigahan, malalim na channel, malapit sa bukana ng Ilog Tulahan, kung saan ito umagos sa malawak na
estuary system ng Navotas bago marating ang Manila Bay. Nakakuha siya ng isang maliit, lumang bangkang pangisda na sinuhulan ang mapamahiin na may-ari nito, si Mang Arturo, walang kaugnayan sa nawawalang mangingisda ng isang malaking halaga at isang pangako ng espiritual na paglilinis. Si Mang Arturo, bagaman nag-iingat, ay pumayag. Dala ng pagnanais na maunawaan kung ano ang kumuha sa kanyang kamag-anak. Ang paglalakbay sa lumbang libingan ay nababalot ng isang hindi likas na hamog na gumulong mula sa luk. Ang hangin ay makapal, mabigat sa amoy ng asin at kamatayan. Ang bangka ay sumisid sa mabagal na agos. Ang tubig ay kakaibang tahimik, parang salamin na nagre-reflect lamang ng mapang-api na kulay abong kalangitan. Habang papalapit sila sa mga koordinasyon, ang tubig sa paligid nila ay nagsimulang kumislap ng isang mahina, maberde na liwanag mula sa ilalim. Lumamig ang hangin at ang kompas sa bangka ay umikot ng ligaw. Si Mang Arturo, maputla ang mukha, mahigpit na humawak sa tiller. "Narito na tayo," bulong niya, garalgal ang boses. Sumilip si Elias sa kailaliman. Nakita niya ang hindi malinaw na mga hugis, mga anino na gumagalaw sa ilalim ng ibabaw, mas malaki kaysa sa anumang isda. Ang nakasusuklam na matamis na amoy ng kabulukan na ngayon ay napakalakas ay pumuno sa hangin. At pagkatapos ay nakita niya ito sa abot tanaw, hindi kalayuan sa kanila. Isang pansamantalang barge, magaspang na ginawa, na lumulutang sa tubig. Gumagalaw ang mga figura dito, nakatalukbong at nakakukob, na nagsasagawa ng isang uri ng ritual, ang kulto. At sa gitna ng barge, nililiwanagan ng malabong mga parol ay isang malaki, hindi makikilalang bagay na kumikislap ng parehong nakakapanindig balahibong berdeng liwanag. Ito ay isang malaki, inukit na bato, nakahawig ng baligtad na tatsulok na nakalagay sa ibabaw ng isang sistema ng winch na dahan-dahang ibinababa sa kailaliman. Sinusubukan nilang iangkla ito sa sinking cemetery upang lubusang buksan ang sugat upang pakawalan ang pinakamataas na gutom. Habang nagmamasid sila, isang nakakatakot na ungol ang umaling aungaw mula sa ilalim ng mga alon. Lumalakas ang tindi. Ang tubig sa paligid ng barge ay sumabog at lumitaw ang tagasulod. Hindi nag-iisa sa pagkakataong ito. Marami sa kanila, mas maliit, ngunit parehong payat at nakakatakot ang lumitaw mula sa kailaliman na pumapalibot sa barge. Ang kanilang mga matang kumikislap na parang asoge ay nakatutok sa mga kultista. Hindi nila inaatake ang mga kultista, may natatanggap sila. Naintindihan ni Elias, nag-aalay ng bagong sakripisyo ang kulto, pinapalakas ang kapangyarihan ng nilalang. At ang malaking batong iyon ay malamang na isang conduit. Mang Arturo, mas mabilis. Paghimok ni Elias, matigas ang boses sa pagmamadali. Habang papalapit ang kanilang bangka, napansin sila ng mga kultista sa barge. Isa sa kanila, isang matangkad, payat na figura, ang nagturo ng isang buto-butong daliri sa kanila. Isang nakakapanindig balahibong guttural na tunog.
Hindi mula sa tagasulod, kundi mula sa kultista ang sumira sa hangin. Ang mas maliliit na tagasulod ay ibinaling ang kanilang mga matang kumikislap sa bangka ni Elias. Isa sa kanila ang lumundag. Itinulak mula sa tubig ng nakakatakot ang bilis lumapag sa bow ng kanilang maliit na bangka. Sumigaw si Mang Arturo, nakikipagbuno sa tiller. Ang nilalang, tumutulo ang maalat-alat na tubig, ang mga kuko ay nakaunat, gumapang patungo kay Elias. Hinablot ni Elias ang Chris mula sa kanyang backpack. Ang mga sinaunang simbolo nito ay bahagyang kumikislap sa nakakapanindig balahibong liwanag. Naalala niya ang mga salita ni Lola Suling. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot. Sa isang pagsiklab ng desperadong tapang, sinalubong niya ang nilalang ng harapan. Hindi niya alam kung tunay na makakasakit ang talim dito, ngunit alam niyang kailangan niyang subukan. Ikinaway niya ang Chris, tinatarget ang mala-translucent nitong laman. Kumonekta ang talim, hindi pumutol, ngunit isang kakaibang, sumisit-sit na tunog ang nanggaling sa punto ng kontak at umatras ang nilalang na may sumasakal na sakit. Hindi ito pisikal na pinsala, kundi iba pa, isang espiritual na panlaban. Isa pa sa mga tagasulod ang sumubok na umakyat mula sa kabilang panig. Si Mang Arturo, na nabawi ang kanyang poise, ay kumuha ng isang kahoy na sagwan at ikinaway ito ng ligaw na tumama sa ulo ng nilalang. Sumigaw ito, lumipad pabalik sa tubig, nalito. Ngunit mas marami sila at ang pangunahing tagasulod ang nakasalamuhan ni Elias sa pump house ay dahan-dahang bumabangon mula sa kailaliman malapit sa barge ng kultista. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa nakatutok na kasamaan. Naghahanda itong sumali sa laban. May nakakatakot na realization si Elias. Ang mga kultista ay hindi lang nag-aalay. Nagsasagawa sila ng isang ritual upang ganap na ikabit ang tagasulod sa sinaunang gutom sa ibaba, upang gawing mas makapangyarihan pa ito, marahil ay upang dalhin mismo ang bitukang lupa sa ibabaw. Ang malaki, inukit na bato na ibinababa ay ang susi, kailangan niya itong pigilan. Mang Arturo, puntahan mo ang barge. Kailangan nating putulin ang lubid na iyan. Sigaw ni Elias, itinuro ang makapal na lubid na nakakonekta sa bato. Si Mang Arturo, na naunawaan ang pagmamadali, ay walang pakialam na ipinilipit ang bangka patungo sa barye ng kultista, umiiwas sa mga sumusugod na tagasulod. Ang mga kultista na abala sa kanilang ritual ay mabagal na umaksyon. Habang papalapit sila sa gilid ng barge, lumundag si Elias, mapanganib na lumapag sa madulas, hindi pantay na ibabaw nito. Ang mga kultista ay lumingon. Ang kanilang mga nakatalukbong na mukha ay nalilimliman. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa panatisismo. Itinaas nila ang kanilang mga kamay. Nagkanta sa isang guttural na wika at ang tubig sa paligid nila ay marahas na umikot. Ang orihinal na tagasulod, ang napakalaki, ay lubusang lumitaw. Bumangon ito mula sa tubig, nakatayo ng matayog sa ibabaw ng barge.
Ang anyo nito ay mas matibay. Ang mga mata nito ay naglalabas ng matinding kasamaan. Hindi na lang ito isang spectral entity. Nagiging pisikal na ito. Binibigyan ng kapangyarihan ng ritual. Nakatingin ito ng direkta kay Elias. Pinaliwala ito ni Elias. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa makapal na lubid na dahan-dahang nagbababa ng kumikislap na bato. Tumakbo siya patungo sa winch. Mahigpit na hawak ang kris sa kanyang kamay. Isang kultista ang sumugod sa kanya. Isang magaspang na kutsilyo ang kumikislap sa kanilang kamay. Sinangga ni Elias ang kris. Ang banggaan ng metal ay nagdulot ng kislap sa dilim. Umilag siya, umindayog, at pagkatapos sa isang desperadong pagtalon, ibinaba niya ang kris sa makapal na lubid. Ang talim ay bumulwak sa lubid, pinunit ang mga hibla. Sumigaw ang mga kultista, galit na galit. Umungol ang tagasulod, isang tunog ng galit at biglaang sakit. Pumutok ang lubid na may malakas na kaluskos. Ang winch ay umungol sa biglaang paglabas ng tensyon. Ang inukit na bato na hindi na nakakabit ay bumulusok sa kailaliman na may napakalaking pagyanig. Ang berdeng liwanag sa tubig ay lumakas sandali, pagkatapos ay lumabo, mabilis na nawala sa itim. Ang epekto ay agaran at malalim. Ang matayog na tagasulod ay sumigaw. Ang anyo nito ay kumikislap, naging mala-translucent muli. Ang mas maliliit na pagpapakita ay sumigaw, natunaw sa mga usok ng berdeng hamog. Ang nakakapanindig balahibong lamig ay bahagyang umatras. Ang kapangyarihan ng bitukang lupa ay pinutol, ang conduit nito ay nasira. Nakatingin sa takot ang mga kultista sa ngayon ay walang laman na espasyo kung saan naroon ang bato. Ang kanilang ritual ay nasira, ang kanilang koneksyon ay naputol. Ang tagasulod, bagaman naroroon pa rin, ay humina, galit, ngunit nalito. Nagkalat ito sa tubig. Ang mga ungol nito ay umaaling-aungaw ngayon sa pagkabigo at pagdurusa. Si Elias, pagod ngunit tuwang-tuwa, ay humarap sa mga kultista. Nakita niya ang panatisismo sa kanilang mga mata na naging pagkabigo. Pagkatapos ay isang desperadong galit. Lumundag sila sa kanya. Si Mang Arturo na nakakuha na ng kanyang bangka ay nasa gilid na ngayon ng barge, nakalahad ang isang kamay. Elias, tara na! Hindi nag-atubili si Elias. Lumundag siya pabalik sa bangka ni Mang Arturo. Ang kris ay nasa kamay pa rin. Agad na ipinilipit ni Mang Arturo ang bangka pabalik sa hamog. Iniiwan ang sumisigaw na mga kultista at ang naglalabas, kumukupas na tagasulod. Hindi sila lumingon. Nagpatuloy lang sila hanggang sa unang sinag ng bukang liwayway na tumusok sa hamog, na nagpinta sa kalangitan ng mga kulay ng orange at lila. Mas malinis ang hangin. Wala na ang mapang-api na amoy. Ang nakakapanindig balahibong takot ay umatras, napalitan ng isang malalim, pagod na pagod. Ibinalik ni Elias ang kris at ang herbal sachet kay Lola Suling. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay kinikilala ang kanyang tagumpay.
Nabigyan mo sila ng oras, Elias. Sarado na ang sugat sa ngayon. Ang bitukang lupa ay hindi mapakali ang tulog. Ngunit magigising itong muli. Ang gutom nito ay walang hanggan. Binalaan niya siya na ang kulto, bagaman napigilan, ay hindi mawawala. Ang kanilang maling pananampalataya ay lalo lamang lalalim. Hindi bumalik si Elias sa Toronto. Nanatili siya sa Pilipinas, bagaman hindi sa Maynila. Bumili siya ng isang maliit na lote ng lupa sa isang tahimik probinsya, malayo sa anumang malalaking daluyan ng tubig. Nagsusulat siya, ngunit hindi na para sa anumang pahayagan. Isinulat niya ang kanyang sariling kwento, isang detalyadong salaysay ng lahat ng kanyang nasaksihan, isang desperadong pagtatangka na idokumento ang katotohanan upang maunawaan ang mga takot. Nagpadala siya ng mga kopya sa ilang pinagkakatiwalaan, open-minded na akademiko, isang desperadong pakiusap para sa pag-unawa, hindi publikasyon. Pinanatili niya ang kontak kay Oscar at Mang Ben. Ang mga pagkawala sa Valenzuela at Navotas ay lubhang nabawasan, halos walang-wala. Nagpatuloy ang mga operasyon ng paghuhukay na naghuhukay lamang ng putik at basura, wala ng mga tuyong bangkay. Ang buhay sa mga lungsod, bagaman mahirap pa rin, ay dahan-dahang bumalik sa isang semblance ng normalidad. Ngunit alam ni Elias, ang kawalan ng tagasulod ay hindi ang pagkatalo nito, kundi ang pag-atras lamang nito. Ang tubig ng Valenzuela at Navotas ay nagtatago pa rin ng mga sinaunang sikreto. Ang sinking cemetery, ang kulto, ang sinaunang gutom ng bitukang lupa. Naroon pa rin sila, natutulog, naghihintay. Minsan, kapag ang buwan ay isang maliit na hiwa at ang hangin ay nagdadala ng mahinang amoy ng ulan, makikita ni Elias ang isang mahina, phosphorescent glow sa gilid ng kanyang paningin. Magigising siya, malamig at basa, kumbinsido na nakarinig siya ng isang malayo, malungkot na ungol na dala ng hangin, hindi mula sa ilog tulahan, kundi mula sa malalim na agos ng kanyang sariling alaala. Nahaharap siya sa halimaw, pansamantalang na itulak pabalik ang lumalawak na dilim. Ngunit alam niya, nang may katiyakan na nagpalamig sa kanya hanggang sa kaibuturan, na hindi siya tunay na nakatakas. Ang mga salt-kissed echoes ng Obando, ang mga bulong mula sa kailaliman, ay mananatiling bahagi niya magpakailanman. Isang patuloy na paalala na ang ilang mga takot ay hindi lang nagtatago sa dilim. Dumadaloy sila sa ilalim mismo ng lupa na ating nilalakaran, naghihintay ng kanilang pagkakataong muling bumangon. At siya, si Elias, ay magpakailanman na nakatali sa kanilang gutom, tahimik na mundo.